Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol sa tafsir sa Surah Al-Ghafir, verse 17. Bilang pangbungad, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la dhulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, araw na kung saan gagatimpalaan ang lahat na sarili ayon sa kanyang natamo. Walang pang-aapi ngayon. Tunay na si Allah ang mabilis sa pagkukwenta. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakalinaw talaga mga kapatid. Merong araw ng paghukom. Araw na kung saan tatayo po tayo lahat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hatulan ang ating mga pinanggagawa. Kaya kung meron kang ginagawang mga pang-aapi, ay katakutan mo. Kasi nga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron siyang araw na paghukom. Meron siyang paghahatol kung saan lilitisin lahat po tayo at susuriin. Kaya dahil sa ating mga natamo, mga kapatid, sa ating mga nagawa, dapat matakot po tayo. Kasi nga walang pang-aapi sa araw ng paghukom. Wala kang mga pangangatwiran na baluktot doon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga lahat, kay sa dami ng tao doon, lahat mula kay Adan, mula sa mga huling nilalang ng Allah, huhusgahan po yun ng Allah. At ang pinakamatindi sa lahat, Inna Allah sari'ul hisab. Mabilis kuwintahin yun ng Allah. At ang doon, pagkukwenta doon mga kapatid, ang paglilitis doon, ang pagtutuos doon, bawat isa, pero napakabilis, subhanallah. Kaya kahit anong pila ng mga tao doon, ang kaba naman ay napakatindi. Dito nga, kapag merong maglinya ka, matagal, 2 oras, sa oras, na ka na nababagot ka na naiinis ka na Pero kabila, iba doon sa araw paghukom. Pipila ka nga, pero ang tingin mo mapakabilis kasi nga harap ka na sa tagapaglikha. Nakakatakot kaya yun. Mabilis pa magkwenta. Mula sa pinanganak ka hanggang sa namatay ka. Kung CCTV yun, tagal kayo yun. Panoodin mo lahat ng mga buhay mo. Pero sa time na yun, napakabilis kwintahin yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yun ang mga nakakatakot doon. Kahit ang Earth, example lang Earth, ilang billion years na to. Ibig sabihin, mga nilalang mga tao pa, years pa. Pero mabilis pa rin kwintahin yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun po mangyayari sa araw ng paghukom. Ganun ang kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipapakita niya na siya talaga ang tagapaglikha, na kukwintahin niya lahat-lahat. Kaya dahil doon mga kapatid, na mayroong araw ng paghukom, lagi talaga itong pinapaalala ng mga minsahero. Katulad dito sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hanajir kadhimina ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Sinabi dito, at babalaan mo sila
tungkol sa araw na papalapit, na kung saan ang mga puso ay nasa lalamunan na kinikimkim ang ligalig. Wala para sa mapag-api ang anumang tapat na kaibigan at wala ring tagapagpamagitan na susundan. Kaya dito, yun laging binibigyan ng babala. Ganun na ganun ang araw paghukom. Dapat katakutan natin. Araw kung saan palapit na po yan. Walang makakatakas doon. Aharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang kanyang pagdidescribe nga dito, subhanallah, ang puso ay nasa lalamunan. Ano ang klaseng pangyayari po yan? Literal ba ito o pagpapaliwanag lang? Kahit anong sasabihin natin dito, ay tinutukoy dito ang takot mo, mga kapatid. Kinikim-kim dito ang ligali kasi wala kang magawa eh. Kinikim-kim mo na lang. Ang pangyayari na yun ay talagang mangyayari. Kahit anong gagawin mo, mangyayari talaga yun. Kaya, kikimkimin mo na lang ang ligalig mo, ang takot mo. Oh. Kaya, ang description, ang lalamunan na parang pumunta na sa lalamunan ng puso mo pala eh. Kailangan ikimkimin mo talaga ang iyong sarili. Kaya po, ito pang sa araw paghukom na itong araw na kung saan tinatawag na papalapit, araw Yawmul Azifah, sinabi dito, wala para sa sinumang ng api. Wala. Kung ikaw ng api ka, wala ka pong tapat na kaibigan doon sa araw na yun. Wala ka rin mamamagitan para sa iyo. Ang iba kasi kukuha ng attorney. Dito sa mundo lang yan. O kaya tatawagan si mayor, tatawagan si senador, si congressman, sino pa niya tatawagan nilang magiging padrino niya. Dito lang yan po sa mundo, pero sa araw paghukom, kapag ikaw ay nang api ng kapwa mo, lalo na inapi mo si Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga naging pagano ka. Hindi mo iniisip ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samba ka nagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pang-aapi po yan. Napakalaking pang-aapi yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, araw na yaon, wala ka talagang kaibigan dyan na tutulong sa iyo. O kaya, mamamagitan sa iyo. Kaya, audubillah. Kaya, ganun na ganun ang araw paghukom. Tapos sinabi dito, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sinabi dito, nalalaman niya, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman niya ang mga mandarayang mata at anumang ikinukubli ng mga dibdib. Kaya sa araw na yaon, siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bubuksan niya lahat-lahat dito. Ipapakita niya ano talaga ang tunay na nangyayari. Kaya ang mga mandarayang mata, alam naman natin mandarayang mata, tumitingin-tingin, pero meron pala siyang ibang layunin. Dito sa mundo lang yan kasi hindi pinapalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nakatago sa atin. Hindi yan totoo na makayang basahin ang pag-iisip ng kapwa mo. Hindi. Kaya kung meron kang mandarayang mata, mag-ingat ka. Kaya ang iba dyan, tumitingin, pero mayroong halong inggit, naiinggit siya. Pero kung titignan mo naman, hindi naman siya nakatingin. Yun, may mga, ganun ang mga mandarayang mata eh. Akala, tumitingin pala. Mayroong halong mga inggit, galit, puot, o ano pa dyan, mga masasamang pag-uugali. Kaya kapag meron kang ganitong mata, ibig sabihin, matakot ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi alam na alam ng Allah kung ano ang nasa iyong puso. Alam na alam niya anong gusto mo. Yung masamang balak, mga pakana mo, ano pa dyan mga pangyayari na gusto mong gawin sa iyong kapwa. Kaya sa araw na yaon, alam na alam ng Allah kung anong kinukubli ng mga puso. Kaya dito sa mundo, hindi talaga tayo pwede maghatol kung ano ang nasa puso. Hatol lang po tayo kung ano ang kanyang nagawa. Kaya
Kaya sa araw paghukom, ibang pangyayari doon. Lahat po yan bubuksan ng Allah. Kahit nasa puso mo, ipapalabas yun ng Allah. Ibubulgar niya yun. Ilalantad niya po yun. Lahat-lahat. Kaya, tapos sinabi dito, pinakamatindi, sabi niya, Wallahu yaqdi bil haqq. Walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in Allah sami'un basir. Sinabi ng Allah, at si Allah ang humuhusga ayon sa katotohanan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala huhusga pala sa katotohanan, mga kapatid. Huhusgahan po tayo. Ayon sa katotohanan. Kaya nakakatakot to. Lalo na kung ikaw gumagawa ng kasamaan. Dapat mangilabot ng iyong mga balahibo dahil ano na to araw paghukom po ito Kung gagamitan ka ng katotohanan, babaliktad ka talaga at itatapon sa impyerno. Pero kung ikaw gumagawa ng kabutihan dito sa mundo, magiging mapanatag ka, kapatid. Magalak ka sa mga magagandang balita. Kasi nga, hahatulan tayo ng Allah. Huhusgahan po tayo ng Allah sa katotohanan ng lawak. Kaya, pabor pala ito sa atin kung huhusgahan tayo ayon sa katotohanan. Kasi nga, ano tayo nagpakabait tayo dito Nagpakabanal po tayo Sumunod tayo Kaya dahil sa pagsunod mo, kapatid, huhusgahan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayos kabutihan, ibig sabihin, papasukin tayo sa paraiso. Kasi iyon ang gantimpala sa sinumang gumawa ng kabutihan. Pero kung ang tinutukoy dito, gumagawa ng mga masasama, kung mga tao dito, tinutukoy dito, mga tao, mga mandaraya, meron silang mandarayang mata at mayroong mga ikinukubli sa kanilang mga puso, matakot talaga sila. Kasi nga, huhusgahan sila ayon sa katotohanan. Kaya totoo talaga na kailangan nating sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan magpakumbaba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At lalo na wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo na sa mga ribulto, o kaya mga huwad ng mga Diyos. Huwag kang sasamba dyan. O kaya gawa ng tao. Hinabi ng kamay ng mga tao. Huwag kang sasamba dyan. Kasi nga, ang kadugtong dito nakakatakot. Sabi dito, samantala ang mga yaong nananalangin bukod pa sa kay Allah ay hindi naman makakahatol ng anuman. Tingnan nyo, hindi makakahatol. Kaya kung samba ka ng samba kay Kristo, hindi yan makahatol sa araw ng paghukom. Hindi kaya ni Kristo. Bagkus siya nga tatanungin ng Allah, ikaw ba at ang iyong ina ay nag-utos sa mga tao na sambahin kayo? Anong sasabihin nila? Subhanallah. Hindi ko yan siya inutusan. Kaya yun ang sasabihin ni Kristo, inatulan, hinusgahan siya ng Allah. Kaya sinayang mo lang buhay mo kapag ikaw sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagpakahirap ka lang dito sa mundo tapos wala ka namang mapala. Kaya sumamba po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga si Allah ang nakakakinig at ang nakakakita. Allahu Akbar. Kaya sabi dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa athara fil ard fa akhadahumullahu bidhunubihim wama kana lahum minallahi min waq. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, hindi ba sila humahayo sa kalupaan at saka titingin kung papaano ang naging kahinatnan ng mga yaong nauna pa sa kanila. Kaya sa sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kumuha talaga tayo ng aral mula sa mga nauna pa sa atin. Lalo na ang mga
ang pagkuha ng aral, mga kapatid, dalawa yan eh. Tingnan natin ano kanilang nagawang kabutihan at ano rin ang kanilang nagawang masama para tayo, ang purpose natin para layuan po natin ang kanilang mga ginawa. Kasi nga lahat ng bagay ay mayroong kahinatnan. Kaya ang kahinatnan ng mga nauna dahil sa kanilang pagtatakwil, dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaparusahan, nilipol po sila sa kalupaan. Kaya tignan nyo, bakas na lang natira. Ganun na ganun. Kaya titignan natin yan, kanilang mga kahinatnan. Pupunta ka doon sa sampulalaki na Madain Saleh. Doon sa, pupunta ka doon, titignan mo doon sa Tabuk. May mga sila natira doon. Wala, winasak sila ng Allah. Ang natira na ng mga kanilang ginawa. Mga bahay doon nga mula sa bundok, yun na lang nakita doon. Wala lang tao, siya nakatira, wala. Kaya ganun na ganun kasi kailangan kumuha ka ng kanilang mga aral. Tapos sila dati ay malalakas kaysa sa kanila. Mga ngayon, mga pagano, mga mapagtakwil, hindi katulad ng mga nauna, masyado silang malalakas. At meron pa silang bakas sa kalupaan. Tingnan, bakas sa kalupaan. Ibig sabihin, nakaano talaga sila sa may mga karanasan talaga sa buhay, meron silang karunungan, may mga kaalaman, kaya nakagawa sila sa kalupa na nagiging iconic, nagiging tanda sa time na yun. Ngunit, tingnan nyo, hinablot sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga kasalanan. At hindi sila nagkaroon ng tagapagtanggol mula kay Allah. Itong nakakatakot. Kasi nga wala hinablot. Kasi gumagawa sila ng kasalanan. At alam naman natin, ang pinakadelikadong kasalanan magawa ng anak ni Adam ay ang pagtatambal kay Allah. On shirk. Gumagawa sila mga Diyos-Diyosan. Gagawa sila mula sa kahoy. Tapos sinasamba nilang kahoy. O kahit anong bagay basta sinasamba, ayun, dapat matakot ka na, kapatid. Kasi nga, Diyos-Diyosan tawag dyan. Kaya ang mga kahinatnan nila, hinablot sila ng Allah. Kinuha sila at pinurusahan, nilipol talaga. Pinadalhan ng mga kaparusahan. Katulad sa pagpapadala ng Allah ng apoy, sinusulong sila. O kaya pinapalamon sila sa kalupaan. Katulad yung nangyari kina Karun. Kaya mag-ingat talagang bilang Muslim. Tapos sabi dito, Dhalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat fakafaru fa akhadahumullahu bi innahu qawiyyun syadidul iqab. Sinabi dito, iyon ay dahil sadyang dumating sa kanila dumating sa kanila ang mga mensahero dati na may patunay, saka tumakwil sila kaya't hinablot sila ng Allah. Tunay na siya ang malakas na at malupit na sa pagpaparusa. Kaya lahat po yan merong hustisya. Ang pagpaparusa ng Allah, may hustisya. Kasi nga, dumating sa kanila ang mga mensahero. Pinadalhan ng kasulatan. Binigyan pa ng mga himala. Patunay lahat. Mayroong patunay. Pinapakitaan sila, katulad kay Musa, lumiliwa ng kamay niya. Ang kanyang basto naging ahas. Lahat yan, himala yun ng Allah. Pinapakita ng Allah yun na siya ay totoo, na kanyang mensahero ay totoo, nagsasabi ng katotohanan, naninindigan sa katotohanan. Pero anong ginawa nila? Ang ginawa nila, sila po ay nagtakwil. Tinakwil nila yun ang mensahero na yun. Pinabulaanan pa. Ayaw nila tanggapin, tinanggihan nila, o ano pa mga pinanggagawa na. Minsan nga, pinagpapatay nila. Ang iba, pinagtataboy nila. O ano pang mga masasamang gawain na yun. Kaya, dahil sa kanilang pagtatakwil,
Alam yung pagtatakwil, kapag dumating katotohanan, kinutulak nila, hindi nila tatanggapin yun. At minamaliit pa nila mga mensahero. Kaya hinablot sila ng Allah. Ibig sabihin, pinatay sila, pinarusahan sila, pinadalhan sila ng mga sakuna at kalamidad. Pinapakita ng Allah na siya po ang malakas at mabilis at malupit na sa pagpaparusa. Malupit ang Allah sa pagpaparusa. Hindi natin dapat suwailin ang Allah subhanahu wa ta'ala o kaya itakwil o kaya tambalan. Hindi ba? Bawal po yan kasi nga malupit po ang Allah sa pagpaparusa. Opo mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Iniibig niya lahat. Ngunit huwag din natin kalimutan, ang Diyos ay malupit sa pagpaparusa. Kasi ang iba kasi super feeling, maka-Diyos na eh. Ang iba feeling parang paraiso na eh. Pero gumagawa sila ng masasama. Okay lang, maliliit na masasama, pero mga malalaking kasamaan, katulad na lang ng pagnanakaw, malalaking kasalanan yan. Tapos feeling Diyos, maka-Diyos ka pa. Kasi sabihin mo, ligtas na po kami, niligtas na kami ni Jesus Christ, our God, our Lord, subhanallah. Nakakatakot yun, pagtatakwil yun, pagtatambal yun, tapos yun ang iyong bukang bibig. Kaya totoo talagang Allah ay malakas at malupit sa pagpaparusa. Para matakot po tayo. Para hindi tayo gagawa ng mga bagay na karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kaya yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad dito sa binanggit ito, walakad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Sinabi ng Allah, at sadyang pinadala namin si Musa, dala ang aming tanda at malinaw na patunay. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganun pinadala niya si Musa. Sabi dito kadugtong ilaha Fir'auna wa Hamana wa Karun wa qalu sahirun kadhab. Sinabi dito, tungo kina Firaon at Haman at Karun, at kanilang sinabi, napakasinungaling na salamangkero. Kaya yun lang sasabihin nila. Subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapadala talaga yan ng katotohanan bilang gabay at habag. Pero kung ikaw, katulad kina Firaon, Haman at Karun, na sila mismo ang nagtakwil at inakay pa nilang kanilang mga kasamahan, kanilang mga tauhan, tapos sasabihin pa mag-installin mo pa ang propeta, insulto mo, sasabihin mo na napakasinungaling na salamangkir, subhanallah. Hindi biro-biro yan, propeta yan, may karangalan yan. Tapos ganun lang sasabihin mo. Sasabihin mo, napakasinungaling na salamangkiro yan. Kaya paparusahan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang gumagawa katulad ng ginawa ni Haman at Karun. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.